Mas masikip pala yung ano nila dito, no? Gusto mo ba i-atras ko to? Okay lang naman. Atras ko to? Luminang ba to? Baka natuyo lang po. Sige, patawa ko lang po yung sa... Sige sir, check natin. Parang tubig sir na ano yun. Basta nakaumbok. Tanggalin muna natin sir. Balahibo. Balahibo ng ano. Sir, paano lang? Dumikit yung ano eh, mga parang balahibo eh. Papunasan na lang natin sir. Sir, bubong. Wala naman po sa akin. Sir, backup sensor. Sino po nandyan? Back sensor. Dalawa lang. Dalawa, yes sir. Pero okay naman yan sir. Wala namang blind spot yan. Kasi dito makikita na ni ma'am yung ano eh. Kung meron man ditong object, makikita na po agad. Sa side mirror and even dito. Kasi ma'am, pag nag-reverse kayo, may back camera siya. Tapos yung back camera po niya ma'am Shane, ano siya, parang wide. So may tatlong option po doon. Check natin mamaya. Then sa trunk, alam ko malaki ang trunk ng 2011, malaki rin naman po dito. Same lang naman sila, 512. Tapos sa mugs lang, di siya naka-mugs, naka-donut tire po siya. Alam ko kasi dati naka-mugs na yung... Naghahanap na lang nung nagbebenta ng ano. Kasi po, early warning device. Nandito po, bigat ha. Opo, heavy duty yan, Heavy sir. duty to ha. Tsaka Honda talaga sir. Ayan. Honda Nandito na yung early ano warning niya, device. jack. Yung jack sir nandito sa gilid. Dito po. Parehas Ayan. lang. May mga dumito. Tapos yan sir, may mga insulator din. So yung mga dati walang mga insulator yung Oo nga, wala. yan. So for the RS ma'am, ang kinaganda niya may spoiler siya. Black po ito. High gloss din po yung sa shark fin antenna, so hindi na siya antenang nakatusok. Tapos may under spoiler po tayo. Side skirt, naka side skirt po siya. 16 inches na po yung mugs natin. Pero yun, drum brake pa rin naman po. Tapos disc brake yung harap. Tapos yan po, naka door visor din tayo. Yung mga finger. Tapos sa interior naman po, naka leather po siya. All leather na po siya. Sa sidings lang may part pong plastic pa rin. Tapos naka leather, red stitch po. 3M naman yung free nilang tint. Tapos tama po no, ano po to, medium or dark? Dark po, tas light yung sa medium sa harap. Tapos ito ma'am, black po yung ceiling niya. Tas dito naman sa likod, meron po tayong second row vent. Sa baba po meron po tayong 12 volts po for charger po. Tas dito naman sa upuan, dito po yung cup holder natin. Okay. Gusto niyo po ba patanggal yung plastic? Mga plastic. Kami na lang magkakal. Kaya na po. I-unwrap nyo na lang po. Muna nila. Unwrapping na ano lang. So, yung remote nandito. So dito ma'am, so may sa key fob po natin, meron po tayong tinatawag na remote engine start. Sa remote engine start ma'am, yung pwede nyo pong i-start yung kotse kahit wala pa kayo sa loob ng sasakyan. Ilalak nyo lang po, tapos hold nyo po ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So yan, mag-i-start na siya. So ang purpose po niya, naka-on yung engine niya, tapos yung aircon po natin. Tapos for safety naman po, okay lang siyang iwanan. Kasi once po pag walang susi sa loob and pinatakbo siya, kukusa po siya mag-off. So yan po. And then pagdating naman po, dito na tayo ma'am sa side. Balikan natin sila mamaya. Dito naman po may tinatawag tayong remote, may tinatawag tayo ng smart entry. So sa smart entry naman po, dati di ba pipindutin niyo po yung kotse para i-unlock siya. So keyless ang tawag naman po din. Basta nasa inyo lang po yung susi, nasa bulsa or nasa bag niyo po. Within 1.5 meters or 3 feet, hawak lang po kayo dito.
yan po maglalak na siya. So, yung beep na yun ma'am, yung beep sound, indication siya na nag-unlock siya. So, even sa lock ma'am, kahit pindutin nyo lang po dito, hindi nyo na lang pipindutin sa key fob. Yan ma'am. Tapos dito nyo po i-check lagi. Yan, nakalock na po siya. So, kung hindi pa po kayo sanay sa ganon, pwede pa rin naman po dito. Unlock nyo po siya dyan. Yan po. Just in case ma'am, inabutan ka ng lobat ng key fob, dito ma'am, pwede nyo buksan. Tapos susi po dito. Check po natin. Baka mamaya hindi siya para dito. Para dito naman po. Kasi may na-release kami dati, iba yung nakapasok dito. Oo. Kasi ano, no, habang nakatakbo yung engine niya, Yes, gusto mo lumabas, ayaw mo pala yung makina. Lock nyo na po. Pwede maglalak siya. Dapat po i-lock nyo po siya manually. Manual. Or dito po. Kung medyo malayo po kayo, dito na lang po. Yun yung Ay, purpose niya. tumatakbo yung engine. Yes po. So ngayon, ito ma'am sinasabi ko na safe siya gamitin. Kasi once na for example, may pumasok sa kotse nyo, napansin na naki-start. Pag pinindot po yung shift knob, mag-off po yung kotse. So next natin check mo yung mga ilaw. Check natin sir yung ilaw kasi baka mamaya nasa Laguna na kayo, wala palang ilaw. So yan, sir tapakan ko tapos reverse light ko, pa-check na lang po. Ako na lang, sir. Sige. Yan, reverse light, tapos third brake light, pati po to, brake light natin. Sir, signal light, ganun din, umiilaw po. Sa harap naman sir, ay sir, gumagana naman sir. DRL natin, LED, all LED na po. Even yung signal light natin, fog lights po. Tapos side turn lamp natin, yan, naka LED na rin po. Tapos yes sir, high gloss, black, tapos yung chin, ibang iba na po siya. So LED naman sir, matagal naman yung lifespan yan. So hindi siya basa-basa. Kasi yan sir, once na mapunde, buong board po kasi yung papalitan dyan. So hindi siya palit. Alin yung... Ang mga ano natin sir, headlight natin. Kasi once, hindi po katulad nito, ito sir, bulb siya eh. Napapalitan ng LED bulb. Ito sir, board siya. Board yung pinaka LED natin sir. Lahat sir, halos lahat ng kotse ganyan naman po. Pero mga after 5 years, ganun sir, matagal na yung kotse, hindi pa naman napupunde. Matagal pa naman po. Lalabas ba yun, Ira? Parang lalabas. Parang may ayan. Inaayos pa. Ay, naayos pa. Sir, sa loob muna tayo. Kay ma'am, sige ma'am, dito muna tayo ma'am Shane. Ma'am Shane, ito yung tapakan natin, naka RS pedal na po siya. Tapos yan po, naka LED, ano po tayo, carpet po. So number 1 po natin na bilhin agad ito. Kasi once po, kunwari magtatagulan o umuulan, ma-absorb po kasi ng carpet natin. So number 1 na i-check natin dito, ito po. Una po natin i-check yung panggilid po natin. Meron po siyang pang-fold ng side mirror. Pipindutin po natin dito. Tapos yung pag-adjust naman po ng side mirror, ganun pa rin naman po yung katulad din ng dati. Yan, okay. Tapos dito naman po, central lock. Tapos window lock. Same naman siya ng mga dati nating features. So ito po, wala po siya dati dito. Vehicle Stability Assist po. Ito po ma'am yung feature na for understeering or oversteering ka sa mga curve lines, i-correct po ng kotse yung para hindi kayo mag-oversteering po. Tapos dito ma'am, dati kasi dito yung pagbukas mo ng gas. So nandito na ngayon ma'am, dito na. So ang pinaka gas lead natin ma'am, ito tinuturo naman po na sa left side po. Tapos yung sa engine po natin, yan po, dito. So pagdating dito ma'am, yan may mirror po tayo, vanity mirror. Yan meron din? Yes po, yan dito rin po ma'am, meron po habang kung traffic, mag-make up. Tapos yan ma'am, map light, gumagana naman po. Yan, dome light, okay naman po. Tapos ito ma'am, ang kinagandaan niya, for safety feature ma'am, meron siya tinatawag na Honda Sensing. So nandito yung pinaka-sensor ng Honda Sensing niya. Explain ko sa inyo mamaya ma'am. So pagdating din sa safety ma'am, meron tayong curtain airbags. So lahat ng window natin sa sides, meron pong airbags. Front, meron din po.
And then sa sidings po ng upuan sa harap, meron din po siyang airbags. Tapos dito naman ma'am, ito, adjustment po, itong part na to. Adjustment ma'am ng light, pansin niyo ma'am. Aling light? Ito ma'am, light ng mga gauge po natin. Kung gusto niyo pong diliman or iliwanagan natin ma'am. Sa gauge natin ma'am, ito may digital tayo. So makikita niyo yung mga range ng kunyari ito ma'am, sa 3 bars natin nakakarga na yung 10 liters natin. 140 kilometers na po yung mga tatakbo ng kotse natin. So makakauwi na tayo ma'am. So makikita nyo na dyan ma'am, unlike sa mga dati kasi may trip A, trip B, so kung yun lang po ang lumalabas. So dito makikita nyo yung fuel consumption, even pagbukas ng kotse, alam mo kung saan side. So for example, dati kasi pag may nakita kang pinto, hanapin mo pa kung saan. So ngayon makikita nyo na po kung sino po yung nakabukas. And then dito rin po, yan, may paddle shifter tayo. Since automatic transmission po tayo, pwede kang mag manual transmission ma'am. Pero malamang di mo naman to gagamitin. Ayoko ng manual. Tapos dito ma'am, sa may headlight naman natin, may tinatawag tayong auto headlight. Sa auto headlight ma'am, every time na i-start mo siya, auto headlight na siya, naka auto headlight. Saan po siya nagagamit? For example, lumabas tayo, tanghaling tapat, bigla kang napadaan sa medyo madilim po ma'am na lugar, like tunnel sa Ayala, bubukas po siya kusa yung headlight natin. So hindi mo na kailangan galawin to. Or biglang umulan, bubukas din po yung headlight niya. Tapos meron din po tayo for the Honda Sensing sa headlight din po, meron tayong tinatawag na auto high beam and low beam. So for example ma'am, naka high beam ka, kasi may time na ganun, di ba? Naka high beam kasi sobrang dilim. Tapos sa sense ni Honda Sensing na may parating tayong kasalubong na syempre kasalubong, so na mabubulag siya sa high beam, automatic siya maglo-low beam. So no need for me na to high off ma'am ng high beam, low beam. So for example, tumatakbo ka ma'am ng high beam, naka high beam ka na, expressway ka or somewhere sa Laguna na medyo madilim dahil kaya ka nag high beam. Pag may nakasalubong ka ma'am, di ba naka high beam ka, maglo-low beam siya. Automatic low beam po siya. And then dito ma'am sa wipers natin, ma'am yung sa bintana natin di natin ma-testing lang kasi bago lang pong kabit yung tint natin. Pero normally po, since nakabitan siyang dulong-dulo, nabababaan, natataas naman po. So dito naman tayo sa gauge ulit ma'am. Itong red na yan ma'am, once ambient light yan ma'am, pagka matipid ka sa pagdadrive ma'am, naggi-green siya. So parang ambient yan, parang ginaguide ka niya na maging mas matipid po sa pagdadrive. So dito naman ma'am, ito wala rin po dati. Meron tayong audio controls, pwede kayo mag volume up and down, mag change ma'am ng channel. And kung nakakonect po yung phone natin sa Bluetooth, pwede po tayong sumagot ng kahit hindi po natin hanapin yung phone natin. Tapos ang gamit po niyang mic ng kotse. And then pagdating po sa speaker po ng kotse. So para naka loudspeaker po kayo while driving po. Dito sa side naman po na to, tinatawag pong cruise control. Ang cruise control ma'am, para i-activate po natin siya, minimum of 40 km per hour, pindutin niyo po siya, lalabas po yung ano dito, yung icon po niya. So pagka tumatakbo tayo ng 40 km per hour and up, ano siya, bibitawan niya ma'am yung gasolina ng preno. Kusa na siya magpipreno, kusa na rin po siya mag-gas up. So kunwari gusto niyo ma'am maximum yung takbo 100 km, mag-i-stay siya sa 100. Pag slow moving or nag-slow down yun na sa harapan niyo ma'am, kusa din siya mag-slow down. Tapos ngayon pag tumakbo na ulit yun na sa harapan niyo ma'am, kusa na rin siyang mag-gas up or mag-accelerate. So ngayon, pero pwede hindi ko siya pwede nyo rin po siyang hindi gamitin. Para kung ano, actually kahit si Sir Caesar parang ayaw niya rin masyadong ginagamit eh. Pero in case na bigla siyang mag-activate ma'am, dapat yan ma'am naka-off. So off nyo lang to. Or kung naka-on man siya, 3-way po para i-cancel siya. Cancel nyo lang po dito, mag-gasolina or preno po kayo, magka-cancel na po yan, magdi-deactivate na siya. Kasi medyo parang yun nga nakakalito, pero sa totoo lang yan magagamit ni Sir Yod. Ang sarap kasi gamitin yan lalo na pag expressway ka. Pag kahit EDSA, traffic, mag-isa kasi siyang humihinto, mag-isa din siya nagagas. Hindi ko na, parang wala na akong Yes, mag-isa na siya ma'am. Opo, mag-isa na siya. Pero yun ma'am, pag-aralin niyo muna ma'am yung cruise control muna. So 40 km per hour, pwede niyo po siyang i-test while, actually baka alam mo na yan, baka na-try mo na yun sa highway eh. Pwede mo na kasi siyang bitawan talaga ma'am. Manubela na lang iisipin mo. Sa Hilux ma'am may ganun na, adaptive cruise control with low speed follow po. Kasi sa ano ako madalas startle sa yun ma'am, basta pag kunwari ma'am, pindutin mo to. Yan, pindutin nyo lang yan ma'am. So nasa expressway kayo.
Tapos bibitawan nyo lang yung gasolina nyo kung kailan yung gustong mag-stay lang kayo ng speed. For example, 80 ka lang, gusto mo lang ng 80 ka. Pag 80 mo, bitawan mo na. Isa-set siya na automatic na siyang magse-set? Yes, Or ma'am. Basta ma'am, up to 100 talaga siya? Pwede siyang more than, ma'am. Pero syempre, since ang ano natin, ang alam ko parang top speed lang mga 100, di ba? So kunwari gusto mo ma'am 100 km per hour ka, tapak ka. Para pa stay mo siya. Yes ma'am, pag nag-stay tsaka tatanggalin mo siya. Yes ma'am. Opo, mga kahit ano ma'am, kahit mga 3 to 4 seconds, stay ka lang dun sa 100, bitawan mo. Mag-ano na siya ma'am, mag-activate na siya. Tapos lalabas dyan ma'am yung mga linya, may lalabas na kotse, tapos may mga linya, lalabas din kasi dyan ma'am, pati yung lanes. I-guide niya rin kayo sa lanes. Kasi ito may mga lane keeping assist siya, may makita kang mga linya ma'am. Tapos may minsan mapapansin mo parang pagka hindi ka nag-signal light and mag-change lane ka, parang lumalaban siya. Parang i-stay ka niya kung saan ka meron, kung saan kang existing na lane. So ngayon kung gusto mong lumipat ng lane ma'am, normal na gawin or standard na gawin ma'am for safety, mag-signal light ka, tapos i-allow ka niya mag-change ng lane. Pero mag-deactivate yung ano, ito. Activate pa rin siya ma'am, activated pa rin siya ma'am. So try ma'am kasi minsan lalo na kung medyo bago lang sa feature or parang first time mo lang siya minsan maiisip mo na baka mamaya banggain ako nito, di ba? Actually ma'am, may tinatawag siyang collision mitigation braking system. Ang collision mitigating braking system ma'am is ano rin siya, feature siya ng Honda Sensing. Yun naman ma'am, for example, bigla ka na-distract sa pagdadrive, tapos biglang huminto yung, not knowing ma'am, biglang huminto yung harapan mo. Pag hindi ka nagpreno ma'am, unang warningan kanya na magpreno ka. Pag hindi ka nagpreno ma'am, siya mag-isa pusa magpupreno. So may ganun feature siya ma'am. So to check, ito ma'am, meron tayong, ito ma'am yung menu. Yan, yung sa gas natin, di ba? Tapos yung time, settings ng time. By the way ma'am, 88 kilometers pa lang yung tinatakbo ng kotse natin. So sobrang fresh. Ibig sabihin ma'am, kakarating lang talaga ng stock dito sa ano. Sir, mapapansin naman natin sa plastic na kakarating lang. Talagang walang kaputi-puti, parang dinabilad sa araw. Hindi pa nagagamit. Yun po. Tapos ito po, kaya siya tinataas normally kasi po, kahit siya naka-plastic, bina-vacuum pa rin po kasi siya. So dito po ma'am, sa menu po, tapos ito yung scroll man, up and down. So yan, lumilipat. Yung parang may bilog ma'am na kotse, Honda Sensing yan. Safety support system, down nyo lang ma'am, yan ma'am. Pwede nyo i-off yung road departure mitigation. Para sa yung road departure? Yun ma'am yung sa lane assist po. And then ito naman next ma'am yung collision mitigation braking system. Ito naman ma'am yung magpapreno siya mag-isa. Pwede mo rin siyang i-off. Kasi ma'am ito, once na mag-brake siya, hindi siya smooth. Kasi pag nag-brake po siya, nag-activate ng collision mitigation braking system, ibig sabihin yes ma'am, pepreno talaga siya ng todo. Kasi nga ma'am, medyo malapit ka na nasa una natin. So yan, lumalabas po yung mga nag-o-open. Pagka i-off po natin ma'am, click nyo lang po, tapos yan mag-off na po. Ngayon kung gusto nyo pong i-on, on lang po. Pero ako ma'am, I advise na i-on nyo lang siya kasi hindi naman po siya nakakalito sa pagdadrive. At the same time, pagdating po ma'am, pag biglaan yun nga, biglang may tumawid na motor, ganyan, pwede siyang magano. Tapos yun ma'am, every time din ma'am, for example, nasa expressway po kayo, tapos medyo hindi safe distance yung nasa harapan nyo, medyo tutok kayo ma'am, lalabas yun ma'am brake. So pagpeprenuhin niya kayo para magbigay kayo ng safe distance dun sa harapan nyo ma'am. Tapos yun nga ma'am, yung pinaka function niya ma'am is pag just in case hindi kayo magpreno and nag full stop yun sa unahan, full stop po siya, automatic po. So meron din po siyang tinatawag sa lead departure ma'am. Sa lead departure ma'am kasi baka bigla kayo magulat, anong tumutunog? So every time na just ganyan ma'am sa traffic, tas nag-move yun na sa unahan niya ma'am, lalabas ito ma'am na nag-move yung vehicle, na notification siya. Just in case kasi ma'am, kung minsan di natin maiwasan nagsa-cellphone, so yun yung mag-notify sa atin ma'am para hindi magalit yun sa likod nyo na, uy, tumatakbo na yung nasa harapan nyo. Yan po. So ngayon ma'am, sa push start naman, ito, so gagamitin yung push start para i-start natin yung kotse ma'am. Preno, basta nandyan lang yung susi ma'am, kahit nasaan ma'am, basta sa loob ng kotse, isang pindot lang po, huwag yun na lang pong ibabad. Ngayon naman mag-start. So pag off ma'am, ganun lang ma'am, huwag mo kayo magpreno, push start lang po. So next natin ma'am, yung sa infotainment naman natin ma'am, meron tayong tinatawag na
Ayan ma'am. Maganda yung sound system natin kasi may mga tweeters po tayo. And 4 speakers po. So ngayon ma'am, meron tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. Naka-Apple tayo ma'am, di ba? Pwede, gusto nyo ma'am i-connect na natin. Try nyo i-connect. Okay lang ba sir? Tanggalin na natin to. Oo. Kasi sir, nakakagulo dun eh, no? Ito na lang yung i-connect. Sige sir, to connect natin. Add phone, hanapin nyo lang po si Honda. Tapos accept nyo lang po yung Auto Android or Apple CarPlay. Yes, CarPlay. Basta naka-open po si Siri. Pag naka-off po si Siri, hindi po siya mako-connect. So yan, phone mirroring. Okay. Yan sir, naka-off si Siri. Yes. Tugtog sir, ayun, inano ko lang sir. Ayan. Ganyan sa first. Yan. Ayan din sa'yo yung Ako kasi yung Ngayon sa Apple CarPlay kasi ma'am, nag-phone mirroring tayo. So for example, kailangan mo ng Waze, nandito na yan, naka-connect na yan dito. Kahit nakalock po yung natin, phone natin, nakalabas lang po dito. Viber ma'am, lumalabas din yung mga message dito, even yung mga tumatawag. So yung mga like Netflix or mga Facebook ganyan, wala po siya kasi for safety reasons po, baka para hindi kayo gagalaw po dito. So yan po, meron po siyang sa Bluetooth. So naka Bluetooth lang po tayo. So radio, meron po tayong AM and FM. Just in case, since wala siyang CD, pwede kayo mag USB ng mga MP3 or mga songs po na gusto ninyo. So dito po siya lalabas. And then dito po may mga charger na po tayo. Pag nagpa-dashcam kayo sir, make sure na dito na lang sir, na sinasaksak. Kasi meron pong tinatawag na fuse type. Malinis talaga yung wirings nun, pero tinatap kasi yung sa fuse. So makaka-void po ng warranty. So dito naman ma'am, may icon button tayo. Sa icon button naman ma'am, may kita nyo. Ito ma'am, naka-auto headlight tayo. Mapapansin nyo ito ma'am. Oo na yung Naka-on ang ilaw niya kasi nasa may lilim tayo. So pag lumabas tayo sa lilim, tsaka siya mag-on. So ngayon po, next po natin is dito tayo sa natin, sa aircon natin. So max cool. Cause just in case ma'am na hindi mo ginamit yung remote engine start, so sa max cool ka kasi mainit ma'am yung sa leather, di ba? Yan, magma-max cool. So ngayon pag na-meet mo yung niya, yung lamig, off mo lang siya ma'am. Kung ano yung settings natin, babalik lang siya. Auto ma'am, auto climate, yun yung kusa siya, siya nang bahala mag-adjust. Dito ma'am, if ever na manual tayo, pag ni-right natin ma'am, yan, nakatodong lamig na ma'am. Pagka left ma'am, iinit, mapapansin ma'am, umiinit, diba? Or nagpupula. Pag nag-left tayo, nagbo-blue po. Front ma'am, dito po. Check lang natin kung gumagana. Okay naman po. Rear defogger ma'am, yun yung sa likod natin. Dito ma'am, yung sa mga modes. Check lang natin po kung gumagana. Okay naman, meron naman. Okay. So dito naman sir sa likod, meron tayong second row vent. So parang nakikihati siya dito sa vent natin. So mapapansin natin pagka pinatay natin to, lalakas to ma'am. So pag binuksan natin sa likod, ihina yung sa unahan. So settings niya, naka-isa lang po yung fan niya. Pero good thing po, para at least umabot talaga yung lamig sa likod. Pero normally sir, kahit ito lang lumalamig naman po siya. So dito po naka 20 na po, no. Tapos ito po, air circulator, yun yung maamoy nyo po yung labas. Downside niyan, pag in-on nyo po, number 1, maamoy mo yung labas. Pangalawa po, yung alikabok galing sa labas po, naipon sa filter po natin. AC po, pagka medyo malamig na, yan, pwede nyo pong i-off, tapos may fan lang po tayo. Pagpatay ng mismong aircon natin, off lang po dito. Tapos ma'am, ganun pa rin naman po, tapak ng preno, reverse, ito po may camera na po tayo. So naka-wide po siya, so ibig ko pong sabihin kanina, yung dalawa po kasi natin sensor nandito, pero covered na yun hanggang gilid. Tapos ito po, yun yung wide angle, yan kitang kita po natin yung buong likod. Ito yung normal view po. Tapos may top view po siya. Pag pipinahan nyo ma'am yun ito, hanggang dito, ito po yung bumper natin. So yan po. Tapos neutral, lalabas po dito. Drive, ganun pa rin po.
Tapos pagdating po sa mga downhill, uphill ma'am, para pag nag-engine brake siya, i-S nyo lang ma'am. For example, pababa po kayo ng nagtagaytay kayo, pababa po, S mode yun lang po. Pag S po kasi natin ma'am, nag-engine brake para hindi po tayo nakababad sa preno natin, para hindi po uminit yung caliper. So sa S naman po, ganun pa rin po yung paggamit. Para magamit po natin yung paddle shifter, S lang po tayo, pindot lang po tayo dito. M1 po for first gear or first position. Up to 7 position po siya since CVT transmission po yung kotse natin. Handbrake, same na lang din naman po. Dito po yung sa armrest natin. Tapos yan ma'am, red, tas red stitch, naka leather na rin po. Pabangan natin dito ma'am yung height, na-adjust din pa rin po. Tapos dito ma'am, telescopic po siya and tilt. Dito po pag open, pwede natin hatakin up and down. Sa inyo ma'am, di nyo nagagawa, di nyo na try. Sa inyo ma'am, nakaganito din. May ganito rin naman yung city natin. Up and down ba sir? Wala. Kasi alam ko meron eh. Kasi may gano'n na rin ako dati. Meron siyang Pero yung tilt, meron siya eh. Or pang top of the line lang. top of the line. Yan sir. Yan ma'am. Pwede mo siyang i-set ng ganyan ma'am. So depende sa inyo. Up and down nyo lang. Kung saan yung settings nyo ma'am, ganyan po. Kasi normally ma'am, pagka yan. Tapos dito, even dito ma'am. Kasi para hindi bumabangga po sa legs nyo. Yan po. Manual yung adjustment. Manual po, yan. Yan, pati sa seats po, manual po. Dito ma'am, yung height din. Ma-check nyo rin po. So, Mataas. yes ma'am, tapos sa abante niya ma'am, di ba? Ganun. So, ang kinagandahan lang dito din, yan. Sa dito, hindi mo na kailangan magdagdag ma'am ng mga tapakan. So, hindi siya basa-basa na pupudpud din. Kasi, ano na siya, stainless na po siya. So, yun. Pagdating sa trunk ma'am, dito may bukasan siya dito. Sa trunk. Or, pag i-check ng gwardiya, i-unlock nyo lang po. Or pagka nasa likod kayo ma'am, kaya hindi mo na kailangan open dito ma'am. Dapat ka lang sa likod ng kotse mo, tapos may pindutan doon, mabubuksan mo na siya. Hindi mo na kailangan i-unlock to ma'am. Kasi syempre, kung nasanay ka na sa dati mong kotse, bubuksan mo muna dito, buksan mo yung kotse. Ito ma'am, rumekta ka na dun sa likod, tapos pwede mo na ilagay yung gamit mo. Tapos for safety din, kahit nasa bag to, lagay mo dun sa likod, bubukas na yung sa trunk, hindi siya maglalak. So for safety, maglalak siya and hindi mo siya mabubuksan kapag lobat mismo yung kotse, kasi magnetic po kasi ang switch doon. Hindi mo siya ma-on yung upuan, ay yung trunk po natin. So ito ma'am, wala po siyang spare key, pareho lang sila. So parehong main key sila. So hindi siya katulad dati na may isa may remote, yung isa walang remote. So ito po, pareho pong may remote. Yan po. Tapos may bukasan din po ng, kunwari ma'am, may pinakuha ka sa staff mo, hindi mo na pinadala tong susi mo, buksan mo na ito mo, i-hold mo ma'am, magbubukas na yung likod. So pag sinaraduhan niya, maglalak na po siyang kusa. So Remote, sa okay. remote, yes po. So yan. Tapos check na lang po natin yung engine, baka mamaya po 1.3 pala. Sige ma'am, ano pang question niyo ma'am? Ano to, walang spare? Yan na yan ma'am, pareho na sila ma'am, spare na siya pareho. Ay actually wala siyang spare na parang, kasi since smart entry na siya, pareho na po silang for smart entry, para siyang main. Pero pwede itong iwan sa Isa bahay. ma'am iwan mo. Oo. Tapos wag mong iiwan sa, minsan kasi may mga nag-iiwan sa kotse, pero wag mo natin iwan. So yan ma'am, iwan nyo na lang po ito, sama nyo po ito kasi may mga code po siya. Yan, may mga codes po kasi yan, kasi push start na lang po siya, di ba? Para pagka nagpa-duplicate, nandyan pa po yung mga resibo. Kahit hindi na siguro. Hindi na po any random number na lang po. Okay na yung ano, no? Plate number. Random na lang po. Okay po, sige po. Buksan lang natin yung ano. Yes sir, check natin yung hood. So yung engine natin sir is 1.5 engine, 4 cylinder po. So dito pa rin sir, pareho pa rin naman ang itsura siya ng dati. So double overhead cam lang siya compared dun sa dati, and CVT transmission tayo. ECU natin sir, sa mga fuse natin sir, sa coolant dito po bukas.
Tapos sir, normally dito, minsan nagtataka yung mga kliyente, bakit may tumatalsik na langis. Ayan o, may mga tumatalsik sir. Normal lang yan sir kasi, dati kasi sir, yung block, yung pinaka-check ng dipstick natin na sa block, dapat yun talaga normal, hindi tumatalsik yung langis. Ito kasi sir, yung tappets natin, tumatalsik dyan. So, pareho siya ng cup holder, normal lang siya sir. So lahat, kahit yung mga brand new dyan sir, talsik siya dahil sa pwesto niya. Kasi dati sir, dito di ba, hinahatak. So ngayon, ABS natin sir nandyan, isang belt lang yung sir pintin natin. Tapos ito sir yung mga ignition coil natin. Dual pa rin naman yung fan natin. Dito sir, normally ang ginagalaw lang naman natin sir ito sa washer. Tapos itong sa coolant. Tapos sa brake fluid, yan lang naman yung mga chinecheck natin sir. Hindi, ano pa naman siya sir, normal naman, hindi naman siya ganun kaano. Kasi sir, pansinin mo to sir, yung fan niya. Papatay sindi lang naman. Bakit naka-stock kami? Naka-stock kasi tayo sir. Pero ano naman yan sir, ramdam mo talaga sir kasi naka-stop lang. Yan sir, yung sa ano natin, sa battery natin 1 year, wala po siyang brand. Pero 1 year warranty, may warranty naman po tayo. Then sa whole car po is 3 years po or 100 km whichever comes first. Ang mga hindi kasama sa ano natin sir, sa warranty natin yung una, yung paint natin. Pangalawa sir, yung mga consumables po. Yung mga sa spark plug, sa bulb natin. Yung tires natin, hiwalay po yung ano niya eh. Case to case basis po. Pwede naman natin pa-check kung may mga client kasi minsan na nasasabugan. So, iimbestigahan pa naman po yun kung ano po naging reason. Kasi minsan sir, nagkakaroon ng ano, parang nagagatter yung sidewall, madalas. Kasi ang blue... Sa investigation kung ano magiging... Yes, kung ano magiging cost niya. Pero pagdating sir, wala pa naman talaga sir parang basis kung ano talaga yung ilang years or ano. Pero normally sir, yung mga expiration naman sir 5 years, di ba? Expiration. Pero sa warranty natin sir, basta siguro mga 1 year ganyan. So depende sir kung hindi na vulcanize or parang factory talaga yung ano. Hindi pa na naka-nitro yung... Hindi pa yan sir. So sa inyo sir, mas maganda magpa-nitro para yung sa temperature, mas mababa kasi yung temperature niya. So double check yun na lang sir yung ano, yung hangin kasi normally kung ano yung stock na sa planta yan yung binibigay namin. Tapos yung pinaka PSI po natin nandun sa unahan naman po. Okay na sir yung ano nyo? Okay. Sir okay lang ano sir, magmo-montage lang ako saglit. Tapos picture na tayo. Lagay ko ba yung susi ay ribbon o wag muna? Wag mo naman. Sige. Dito na lang po kayo sa kabila. So yun, Honda City RS 1.5 Obsidian Blue release natin. Hanap po muna kayo. Siya muna. Solo muna, okay. Solo muna ni mama. Finally, after 14 years. Napapayag mo rin sir. Okay. Ibang cellphone naman. Okay. Yan. Tabi na po kayo. Dito tayo. Sige po.